Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hi at magandang gabi sa inyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kiyomi. Nasa late 20s na ako at isang working single mom na nagwo-work sa isang BPO industry. Kiyomi, ang inalyas ko sa sarili ko kasi half Korean ako. Pero dito ako pinanganak at lumaki sa Pilipinas. And sadly ay hindi ako kinilala ng Korean father ko. Anyway, hindi tungkol sa pamilya ko ang aking kwento kasi na-share ko na yon dati sa isang radio drama sa ibang estasyon. Kaya ang ikakwento ko sa inyo ay kakaiba. Personal kong experience at masasabi kong puno ng kababalaghan. Umpisahan ko ang kwento ilang taon na rin nang nakakalipas nang makapasok ako for the first time sa isang BPO company. Dahil malayo ang inuwian ko, nagpasya ako na mag-board kasama ang tatlo ko pang office mates na sina Cheska, Hilda at Karina na magre-rent na lang malapit sa workplace namin. Syempre bukod sa location ng bahay ay kailangan ding i-consider ang presyo ng uupahan. Nakakita ng mura yung isang kasama namin, chinek namin yung lugar sa Bago Bantay, Quezon City. Nasa loob siya ng isang parang compound at nasa bandang dulo. 2-story apartment siya at sa baba yung pinaparentahan. May kalumaan na pero pwede pang tirhan. At sa pagpasok sa loob ay maayos naman ang mga pinto, sink, shower at iba pa. Meron din itong isang malit na kwarto. May sariling CR, may mini kitchen, space for dining area at small living room. Lahat yan para sa 4,000 pesos lang. Murang-mura na para sa aming apat. Sarili pa namin yung bahay. So ayun, nag-move in kaagad kami at nag-invite ng ibang friends sa unang gabi ng stay namin doon. Kasama na roon si Mundo, ang special friend ko na nanliligaw na sa akin pero hindi ko pa sinasagot. Medyo nagkasiyahan kami ng konti at uminom din kami, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay dumating ang oras para matulog. Dalawa kaming natulog sa kwarto at lahat sila ay puro sa may sala na nahiga. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako kasi ang ingay sa labas. Para nagkakagulo sila. Meron daw magnanakaw at nagtangkang magbukas ng pinto. Natakot kami, yung iba naming kasama ay nag-report sa barangay at kami naiwan, nag-uusap pa rin sa nangyari. Sabi ni Cheska ay hindi daw yon magnanakaw, may kakaiba daw. Paano daw gagalaw ang doorknob sa loob, dalawa ang pintuan namin. May aluminum screen door sa labas at sure daw silang nakalak yon. Kahit nung after nung incident. Pero hindi na lang namin masyadong pinansin dahil mga puyat din kami at may pasok pa kinabukasan yung iba kaya natulog na lang ulit kami. Kinaumagahan ay pumasok na sila sa work. 3 kaming naiwan dahil wala pa kaming pasok doon. Si Cheska, ang bisita naming si Mundo at syempre ako. Lahat kami sa sala na nagpahinga. Maya-maya ay nagkwentuhan kami. Sabi nilang dalawa, may kakaiba daw silang nararamdaman sa bahay. At dahil nga hindi ako nagpapaniwala sa mga multo, hinayaan ko na lamang silang mag-usap at natulog ako. Pagkatapos ng ilang minuto ay nalimpungatan ako at nagulat sa nakita ko.
May black lady sa may tapat ko pero nasa bandang dining area. Pagpikit ko saglit ay mas lalong lumapit siya sa paanan ko. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na niyakap ako ni Cheska at may binubulong siya sa akin na hindi ko maintindihan. Habang yung mata niya, masama yung tingin sa isang side ng bahay. Pahigpit ng pahigpit yung yakap niya. Pinilit kong sumigaw, binabanggit ko ang pangalan ni Cheska pero hindi ako makapagsalita. Hanggang sa nasabi ko ang pangalan niya at nagising ako. Masamang panaginip pala. Grabe, parang totoo, natakot ako. Same place, same scenario, parang gising din ako noon. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari kaya kinuwento ko. Sabi sa akin ni Cheska ay hindi daw siya yung yumakap sa akin kundi yung black lady. Black lady? Nagtataka ang tanong ko. May nagpakita na sa akin black lady dito kanina lang. Kahit si Mundo, nakakita rin kanina pero sa labas. Kaya nung nagkwento ka ngayon na niyakap kita, hindi talaga ako yun. Baka yung black lady ang yumakap sa'yo. Pabulong na wika niya sa akin. Lalo naman ako natakot sa mga sinabi niya pero sabi ko ay baka nagkataon lang. Maya-maya ay para na naman akong nakatulog. Pero naulit na naman yung kanina. This time ay nakaupo ako sa sala at yung dalawa kong kaibigan ay nasa magkabilang gilid. Yung black lady nasa tapat ko pa rin at binibigyan ako ng kutsilyo. Hindi siya nagsasalita pero parang may nagsasabi sa akin na kunin ko ang kutsilyo at saksakin si Cheska sa puso. Habang si Mondo ay gilitan ko raw ng leeg. Ubaran at putulan pa ng ari. Kung di ko raw gagawin yon ay ako yung papatayin nila. Kinuha ko naman ang kutsilyo sa black lady pero binato ko yon sa malayo. Nagising ulit ako, Papa Dudut. Kinabahan ako at kinuwento ko ulit sa kanila. This time ay alam kong may mali na. Pagkatapos nilang marinig yung kwento ko ay para sila na yung natakot. Sabi ni Mondo, may balisong siya sa ilalim ng una niya. Nilagay niya doon dahil sa isyo na may magnanakaw kagabi. Natakot sila sa akin at baka sinusubukan daw akong sapian kaya lumabas na kaming tatlo ng bahay at tumambay sa labas. Pagkatapos noon, wala nang naiwang mag-isa sa bahay dahil takot na kaming lahat. Lagi ring naka-on ang TV para maingay. Pag may magsi-CR ay kailangang may bantay sa labas ng pinto at tuloy-tuloy ang kwentuhan. Nagwisik din kami ng asin sa loob ng bahay. Ang sabi nila ay wag daw naming pag-usapan para hindi ma-attract yung entity. Akala namin ay okay na kahit na medyo takot pa kami. Isang beses naman ay sinama ng boardmate kong si Hilda sa bahay yung anak niyang batang lalaki na 4 years old. Sa sala kami naglatag para matulog. Pero Papa Dudut, bigla na lang nagsalita yung anak niya na mama may mumu. Sabay turo sa bandang kusina. Nagtitigan na lamang kami ni Hilda at sinabi niya sa anak niya na walang mumu doon. Niyaya niya pa yung anak niya na sumama sa kanya sa kusina para magtimpla ng gatas. Noong pabalik na sila sa sala, yung anak niya, inaharangan siya sa dinaraanan nila na parang may ibang tao doon. Biniro ko pa si Hilda. Sabi ko huwag niya na ulit dalhin yung anak niya. Hinayaan na lang namin yung nangyari. Pero pagkatapos ng ilang linggo ay nagkasiyahan ulit kami. At ganun ulit ang setup namin. Kami ni Karina ay natulog sa kwarto. Habang sa sala naman nagpa siyang matulog si Hilda. Kaming nasa kwarto ay bigla na lamang nakarinig na parang naghabol ng hininga at biglang umiyak. Si Hilda pala. Lumabas kami at nakita namin siya na iyak ng iyak. Sabi niya na naginip daw siya at nakita niya yung black lady. Pero this time ay sinasakal siya. Tapos pilit siya nitong tinakpan ng unan kaya nagpapalag siya. At yun nga, nakagalaw siya nang saklolohan namin siya. Dito na kami nag-decide na lumipat ng bahay. Wala pa yata kaming 1 buwan doon at kahit na di na ibalik yung deposit namin ay hindi na namin inantay dahil baka kung ano pa ang mangyari sa amin. Nakalipat naman kami kaagad sa iba pero yung takot ay hindi agad nawala.
Pero sa kabutihang palad ay maayos naman ang sumunod naming nilipatan. Akala ko Papa Dudut ay hindi na ako makaka-encounter ng Black Lady. Pero ang buhay puno ng surprises at pagsubok. 2 years kong nakasama sina Karina at Hilda hanggang sa mag-decide akong bumukod na noon para sumama kay Mundo na noon ay boyfriend ko na. Nabuntis niya ako noon kaya nagpa siya kaming mag-live-in na. Tumira kami sa isang apartment doon din sa Bago Bantay. Pero sa bandang Barangay Ramon Magsaysay na kami. Last time kasi sa Barangay Alicia kami. So yun na nga Papa Dudut, maayos naman yung apartment na nilipatan namin. Tahimik din ang mga kapitbahay. Walang chismis. Napakaganda ng paligid. Yun ang akala ko Papa Dudut. Isang gabi wala noon si Mundo kasi naging graveyard ang kanyang shift sa BPO kaya ako lang ang mag-isang naiwan noon sa bahay. Natatandaan ko, magtatatlong linggo pa lamang kami sa apartment namin noon. Noong gabing yon ay nanonood kami ng horror movie sa TV. Kung hindi ako nagkakamali ay The Healing starring Vilma Santos and Kim Chiu. Hilig ko kasi talagang manood ng mga nakakatakot hanggang sa makatulog ako. Pero maya-maya lang, bigla akong napadilat dahil sa naramdaman ko na may humihila sa pako. Nang tumingin ako sa aking paanan, laking gulat ko. May nakita akong nakaitim na babae at masama ang tingin niya sa akin. Kinilabutan ako noon Papa Dudut. Kasi kung hindi ako nagkakamali ay eto yung Black Lady doon sa bahay na tinirhan namin noon ni Karina at Hilda. Hindi ako pwedeng magkamali kasi hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Papa Dudut, pilit kong ginagalaw ang buong katawan ko dahil sa nararamdaman ko ng time na yon pero wala pa rin. Hanggang sa naiyak na lamang ako noon at binanggit ko ang pangalan ng Diyos. Then bigla na lamang akong nagising dahil may kumatok sa pintuan namin tapos narinig ko ang boses ni Mundo sa labas. Dali-dali kong binuksan ang pinto at bigla akong napaiyak sa kanya dahil sa na-experience ko. Mundo, sinundan yata ako ng Black Lady na nagpakita sa akin noon sa inupahan namin ni Karina at Hilda. Kwento ko. Huwag kang matakot, Kiyomi. Bukas na bukas ay pupunta tayo sa simbahan at papabindisyonan natin ang apartment natin. Mawawala din yan. Iyon ang assurance niya sa akin ng boyfriend ko. Kinabukasan naman, pagkagising ko ng umaga ay nagulat na lamang ako na naroon ang mama ni Mundo. Kinukumusta niya ako at sinabi ko namang okay naman ako. Mabait ang mama ni Mundo kaya nga gusto ko nang may kasal sa boyfriend ko para maging biyanan ko na siya. Samantala habang kumakain kami ng almusal, ikinuwento ko muna sa mama ni Mundo ang nangyari sa akin noong kinagabihan. Ang sabi naman ni Nanay Tinay sa akin na dapat daw maglagay ako ng pangontra sa tiyan ko kasi nasa likod ng bahay namin ay maraming puno tapos bakanting lote pa. At sa may hinihigaan ko naman ay bintana sa paanan. Malas daw yon, sabi ng mama ni Mundo. Pagkalipas ng ilang oras ay naglinis akong mag-isa sa loob ng bahay nang biglang sumakit ang tiyan ko na para bang pinipiga. Yung sobrang namimilipit talaga. Nung tinawag ko naman ang boyfriend ko para pahira ng mansinilya yung tiyan ko pero wala ring nangyari. Ano ba bang kinain mo kanina? At saka ano ba yung pinagagagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Mundo sa akin. Wala naman akong kinaing masama. Baksilog lang naman yung kinain ko at saka gatas. At saka nagwawalis lang naman ako. Matagal ko nang ginagawa ito at hindi naman sumasakit ang tiyan ko. Mundo, hindi kaya yung Black Lady ang may kagagawa nito? Nag-aalalang sabi ko. Dahil dito ay sinabi niya sa akin na subukan ko raw na magpatawas. Noong pagkababa ko ng hagdanan na wala yung sakit ng tiyan ko. Kaya ang sabi ko sa kanya na huwag na akong magpatawas kasi hindi na nga sumasakit. Pero makalipas lang ng 1 oras, habang nakaupo ako sa may sofa, ay sumakit ulit ang tiyan ko. Kaya tinawagan na ni Mundo yung kilala niyang albularyo, si Aling Mersing.
Nang dumating ang matanda ay pinaupo nila ako sa upuan at isinagawa ang pagtatawas sa akin. Ang nakita sa akin ni Aling Mersing na may naglalaro sa akin na black lady. Ang sabi niya hindi raw titigil ang black lady hanggat hindi niya nakukuha ang nasa tiyan ko. Siyempre nabahala kami sa sinabi ni Aling Mersing. Kaya ginawa namin ang lahat ni Mundo para hindi makuha sa amin ang aming anak. Pero papadudot pagising ko isang umaga pagtingin ko sa foam na hinihigaan ko. Nagpanik ako kasi ang daming dugo. Wala noon si Mundo dahil pumasok na siya sa work noon kaya humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay namin. Hanggang sa sinugod ako sa ospital dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. So ayon nawala na yung baby ko at hindi ko alam kung bakit ako dinugo ng time na yon. Habang umiiyak ako ay nagring ang cellphone ko. Tumawag si Mundo sa akin at ang sabi niya ay pauwi na siya. Tapos ay binalita din niya sa akin na namatay daw kagabi si Aling Mersing. Kinabukasan pagkatapos akong itawas. Papadudot kinilabutan talaga ako noon at sa puntong yon, kumbinsido ako na may kinalaman ng black lady sa pagkamatay ng anak ko. Ang akala ko ang anak ko lang ang mawawala sa akin noong araw na yon. Kinagabihan ay tumawag sa akin ang mga pulis para inform sa akin na binaril at pinatay si Mundo at ang kasama niyang TNBS driver dahil sa away trapiko. Pauwi na raw noon ang boyfriend ko nang may makaaway sila sa daan. Nang nilabas ito ng driver ay walang awa raw itong pinagbabaril nang nakaalitan nito. Hindi pa raw nakontento ang driver at pumasok pa raw ito sa loob ng sasakyan kung saan ay pinagbabaril daw si Mundo sa ulo. Papadudot, iyak ako ng iyak ng mga sandaling yon. Hindi ako makapunta sa morgue dahil nasa ospital ako at under observation pa rin. Buti na lamang at dumating ang mama ko noon at ilang kamag-anak para bantayan ako. Tumawag din ako sa mama ni Mundo at yun nga matagal kami nag-usap. Hindi namin matanggap pareho ang nangyari sa lalaking pinakamamahal namin. Papadudot hindi ako makarecover noon sa nangyari sa buhay ko at iniisip ko na malaki ang kinalaman ng black lady sa mga kamalasang dumating sa buhay ko. Pag uwi ko noon sa bahay, galit na galit akong sumigaw at hinamon ko ang black lady na magpakita sa akin pero hindi ito nagpakita. Lalong bumigat noon ang puso ko. Sa isang iglap ay nawala ang dalawang mahalagang tao sa buhay ko. Makalipas ang isang linggo pagkalibing kay Mundo ay umalis na ako ng apartment na inuupahan namin at bumalik na lamang ako sa bahay ng mama ko. Doon ay sinikap kong makapag-move on. Mahirap pero unti-unti kong kinaya sa tulong ng Panginoon. Hindi nagtagal ay nakarecover din ako. Nakabalik ako sa trabaho sa BPO pero hindi na ako nangupahan noon. Doon na ako umuwi sa bahay namin ni mama at pinagtsatsagaan ko ang traffic papunta at paalis ng aming opisina. Ang buong akala ko ay matatapos na ang problema ko sa buhay pero nagkamali ako. Dahil isang gabi ay napanaginipan ko si Mundo. Buhay siya pero nakagapos siya sa loob ng isang maduming kwarto at tanging bumbilyang maliit lamang ang nagsisilbing ilaw. Hindi ko alam kung ano naman ang meron sa akin noon pero hindi ko may galaw noon ang buong katawan ko. Pero nasa tapat ko lamang noon si Mundo. Mundo, buhay ka? Naiiyak kong sabi habang kaharap ko noon ng lalaking pinakamamahal ko. Mamaya ay nagsalita din si Mundo. Kiyomi, wala akong kasalanan sa kanya pero sa akin niya binunto ng galit niya. Hirap na ako, Kiyomi. Hindi ko na kaya yung pagpapahirap niya sa akin. Nagmamakaawang sabi ng boyfriend ko. Hanggang lumitaw ang kinakatakutan ko sa gitna ng dilim. Dala-dala nito ang isang maliit at dugoang fetus. Kinilabutan ako at napasigaw dahil ang nakita ko noon ay walang iba kundi ang black lady na nanggugulo sa buhay ko. Papadudot kitang-kita ko nang kainin ng black lady ang fetus na hawak niya sa kanyang kamay. Dahil doon ay nagsisigaw na ako sa galit dahil alam kong anak ko yung kinakain ng black lady. Mamayang kaunti ay lumapit na ito kay Mundo na noon ay umiiyak at parang may gustong sabihin pero wala nang lumalabas sa kanyang bibig.
hanggang biglang naglabas ng kutsilyo ang Black Lady at walang awang ginilitan si Mundo. Napasigaw ako nang makita kong nangingisay si Mundo habang tumatalsik ang itim na likido na nagmumula sa kanyang leeg. Hindi pa nakontento ang Black Lady noon at hinubaran pa niya ang boyfriend ko at pinutulan pa ng ari ito. Dahil sa nasaksihan ko ay pinilit ko talagang magising, lalo na noong kainin ng Black Lady ang naputol na pagkalalaki ni Mundo. Sigaw ako ng sigaw noon, Papa Dudut. Alam kong panaginip lang yon pero damang-dama ko talaga na parang totoo yon. Hanggang sa nakita kong lalapit na sa akin ng Black Lady. At sa puntong yon ay nakita ko na ang pagbabago sa kanyang anyo. Naging isang halimaw na ito na may sungay at mahabang pangil. Sa puntong yun ay tinawag ko na ang pangalan ng Diyos. At yun nga ay bigla akong nagising sa aking panaginip. Yun ang akala ko dahil pagkagising ko ay agad na bumulaga sa akin sa aking paanan ang lumulutang na Black Lady. Sino ka ba? At ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit mo ba ginawa sa akin to? Tanong ko sa Black Lady na nasa paanan ko. Hindi ito kumibo at nanatiling nakatingin lamang sa akin. Mamayang kaunti ay nagsalita ito. Masama ang iyong ina. Dahil sa iyo kaya iniwan ako ng lalaking pinakamamahal ko. Namatay ang anak ko dahil mas pinili ni Lee ang nanay mo para panagutan kesa sa akin. Sabi ng Black Lady. Nagulat ako nang marinig ko ang pangalang Lee. Ito kasi ang pangalan ng Korean father ko. Bakit ka magagalit sa amin? Hindi naman sila nagkatuluyan ni Mama. Iniwan din si Mama ng Koreanong yun. Hindi niya ako kinilala bilang anak. Galit na sagot ko. Nagalit siya nang malaman niyang nagkamali siya ng desisyon na piliin ng nanay mo. Nalaman kasi ni Lee na hindi pala siya ang tatay ng pinagbubuntis ng nanay mo, kundi ibang lalaki. Malandi ang nanay mo. Kaya siya iniwan ni Lee dahil manloloko siya. Galit nitong balik sa akin. Sumabog naman ako sa galit. Huwag mong pagsabihan ng masama ang nanay ko. Hindi siya masamang babae. Giit ko pa. Bakit hindi mo itanong sa kanya? Alamin mo sa kanya ang totoo. Dare sa akin ang Black Lady. Ano bang nangyayari sa iyo? Pagkamatay ng anak mo. Sa puntong yon ay naiyak na ako sa takot. Nagpakamatay ako dahil hindi ko noon maatim na mapunta si Lee sa nanay mo. Pero nagkamali ako ng desisyon dahil sa kabilang buhay ay nakita ko ang panluloko ng nanay mo sa lalaking mahal ko, kaya nagdesisyon akong bumalik at maghiganti. At ikaw ang pinaghihigantihan ko para lalong masaktan ang nanay mo. Galit na sagot ng Black Lady sa akin. Pagkatapos noon ay sumigaw siya ng napakalakas at nag-i-echo na para bang nagmumula ito sa impyerno. Tapos ay bigla akong nagising. Sa pagkakataong ito ay totoong nagising na ako at umaga na noon, kaya dali-dali akong lumabas ng kwarto para kumprontahin si Mama. At inamin sa akin ni Mama ang lahat na totoo ang sinabi ng Black Lady, pero pinagsisihan na raw niya yon at matagal na niyang gustong humingi ng tawad. Sabi ko naman kay Mama, ngayon na ang panahon para humingi ng sorry doon sa Black Lady na nagngangalang Corina. Nung araw din yon ay nagkumpisal si Mama sa pare. Pagkatapos ay nagtirik siya ng kandila para kay Corina at sabay namin siyang pinagdasal. Narinig ko ang bulong ni Mama na sising-sisi siya sa pagkakamaling ginawa niya kay Corina at umiiyak siyang nakiusap na patawarin siya nito. Hindi ko alam kung pinatawad na ni Corina si Mama, pero simula noon ay hindi na nagparamdam sa akin ang Black Lady. And later on ay nadiskubre ko na yung dati palang tinitirhan namin ni Hilda at Karina na bahay ay doon pala nakatira at nagpakamatay noon si Corina. Siguro nalaman ng Black Lady na ako ang anak ni Mama kaya sinundan na niya ako at hindi tinigilan. Sa ngayon ay tahimik na ang buhay ko. Single pero may prospect boyfriend na ako. Maganda rin naman ang takbo ng career ko at kasama ko pa rin si Mama hanggang ngayon. Maliksi at healthy pa rin siya hanggang ngayon. Papa Dudut, pawang katotohanan lamang ang ikinuwento ko sa inyo.
Sana'y mapili po nyo itong itampok sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Kiyomi. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.